Magandang araw sa muli mga bata. Ngayong araw ay may bagong paksa na naman tayong pag-aaralan. Pero bago tayo tumungo dito, huwag munang kakalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel, Kahistorya Teacher Tatay. At eto na nga guys, ang ating bagong paksa ngayon ay tungkol sa Aralin 3, ang sinaunang kasaysayan ng Timog Silangang Asya. So, pakatapos nga ng araling ito, tayo ay inaasahang na ipaliliwanag ang katuturan ng Austronesian. Pangalawa, na ilalarawan ang mainland origin hypothesis ni Bellwood tungkol sa migrasyon o pinagmulan ng mga taong naninirahan sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Ngayon ay pagmasdan ang mapang makikita ninyo sa screen. Ito ay nagpapakita ng mga ruta ng mga taong nandarayuhan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa kaliwa ay makikita natin ang paglisa ng mga sinaunang tao mula sa Silangang Afrika, mga 100,000 taon na ang nakalipas. Sila ay nagtungo at lumipat sa kontinente ng Asya at pagdating nga ng 12,000 taon, ang mga ito ay nakarating na sa Amerika hanggang sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit sino nga ba ang mga taong ito? Ito ay aalamin natin mamaya sa pagpapatuloy natin sa ating aralin. Ngayon ay tukuyin muna natin ano nga bang ibig sabihin ng migrasyon. Ang migrasyon o migration in English ay tumutukoy sa paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang doon manirahan ng pansamantala o permanente. Maaring ito ay mula sa isang bayan patungo sa ibang bayan, isang lalawigan patungo sa ibang lalawigan, o mula sa isang bansa patungo sa ibang bansa. Mayroong dalawang uri ang migrasyon. Ito ay ang panloob na migrasyon o internal migration, at ang pangalawa ay ang panlabas na migrasyon o international migration. Unahin muna natin ang panloob na migrasyon o international migration. Ito ay tumutukoy sa paglipat sa loob lamang ng isang bansa, halimbawa mula sa probinsya patungong lungsod. So, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng panloob na migrasyon. Dahil sa hirap ng buhay ni Tony sa probinsya at natuklasan nilang mas maganda ang magiging buhay nila sa Maynila dahil sa offer na trabaho sa kanyang asawa, sila ay lumipat. At ngayon ay 15 taon na silang naninirahan sa Maynila. So, yan ang ibig sabihin ng panloob na migrasyon o internal migration. Paglipat sa loob lamang ng isang bansa na hindi lumalabas dito. Samantalang ang pangalawa ay ang panlabas na migrasyon o international migration. Ito naman ay tumutukoy sa paglipat mula sa isang bansa patungo sa ibang bansa. Halimbawa, dahil natuklasan mong mas malaki ang sasahurin mo sa Korea, minabuti mong ilipat ang iyong pamilya mula sa Pilipinas patungo sa bansang Korea. So yan, lumabas ka sa isang bansa patungo sa ibang bansa. Sana ay naintindihan nyo ang dalawang uri ng migrasyon. So ngayon, bakit nga ba lumilipat o nagkakaroon ng migrasyon? Una ay ang pagkakaroon ng trabaho o mas magandang oportunidad. Pangalawa, edukasyon. Pangatlo, kaligtasan mula sa digmaan o sakuna. Pang-apat, pagsasama-sama ng pamilya. At panglima, mas magandang kalidad ng buhay. So, ang mga nabanggit na mga dahilan ng migrasyon ay maaaring panloob o panlabas na migrasyon. So, ngayon tumungo na tayo sa pinakapaksa ng ating aralin ngayon, ang migrasyon ng tao o peopling sa Timog Silangang Asya. Pinaniniwalaang ang mga Austronesian ang mga taong unang pangkat na siyang nagkaroon ng migrasyon mula sa Asya patungo sa iba't ibang mga kontinente sa daigdig. Ang salitang Austronesian ay tumutukoy sa pangkat ng populasyong matatagpuan sa Timog Silangang Asya o Oceania. Sila ay nagwiwika o may isa sa mga ninuno nila na nagsasalita ng wikang Austronesian. Si Peter Bellwood ay isang propesor ng arkeolohiya at antropolohiya sa Australian University ang pinaniniwalaang may akda sa mainland origin hypothesis na ito.
Ngayon ay panoorin nyo at pakinggang mabuti ang tungkol sa kanyang Choryang Mainland Origin Hypothesis. Ang Austronesian at Choryang Mainland Origin Hypothesis. Ang pangkat ng mga taong gumagamit o nagsasalita ng Austronesian ay tinatawag na Austronesian. Nanirahan sila sa gawing Timog Silangang Asya, Polynesia at Oceania. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga unang dumating na Austronesian ay nanatili sa Hilagang Luzon at nadatnan ang mga Austral-Melanesian na nauna nang nanirahan doon. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ulit ng migrasyon hanggang sa kumalat na sila sa buong kapuluan hanggang sa mga isla ng Celebes, Borneo at Indonesia. Ayon sa arkeologong Australian na si Peter Bellwood, isang dalubhasa sa mga pag-aaral ng populasyon sa Timog Silangang Asya at sa Pacific, ipinaliwanag sa kanyang teorya ng Austronesian migration ang dahilan ng pagkakatulad sa kultura, wika at pisikal na katangian ng mga bansa sa Asya. Ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Ang mga taong nagsasalita ng Austronesian ang ninuno ng lahat ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Noong 2500 BCE, ang mga Austronesian ay nakarating sa Pilipinas mula sa Taiwan. Sa Timog China naman ang orihinal na pinagmulan ng mga taong ito. Ito ay kinilalang Choryang Austronesian Migration. Kilala rin ang Choryang ito bilang Mainland Origin Hypothesis, na kung saan binigyang diin na nagmula ang mga Austronesian sa Timog China na naglakbay sa Taiwan at nagtungo sa Hilagang Pilipinas. Mula sa Pilipinas ay nagtungo naman sa Indonesia. Ang iba ay nagtungo sa Malaysia, gayon din sa New Guinea, Samoa, Hawaii, Eastern Island hanggang sa Madagascar. Ito rin ang naging batayan ni Bellwood sa kanyang teorya na pagkakatulad ng wikang gamit ng Timog Silangang Asya at sa Pacific. Integrasyon ng migrasyon. Ang migrasyon o pandarayuhan sa loob ng isang bansa at maging sa ibang bansa ay mahalagang salik sa pagtataya ng kaunlarang pangkabuhayan. Ito ay hindi na bagong pangyayari sapagkat ang prosesong ito ay bahagi na ng mahabang kasaysayan ng Asya. Dahil sa migrasyon ay napaunlad ang mga pamamayanan. Dahil sa paninirahan ng ating mga ninuno na pinagmula ng ating lahi. Maaari na ring ituring ang migrasyon bilang salik ng pagpapaunlad ng isang lipunan at estado. Halimbawa na rito, ang kasaysayan ng Timog Silangang Asya, ang pandarayuhan na isinagawa ng mga Indian at Chino, nagresulta sa pagdami ng kanilang bilang sa nabanggit na lugar at sa pag-unlad ng ekonomiya ng rehiyon.